umasidid ti kanito ipisuot. Saan na iso ti panakasuot ni Jesus, nabingot ba tayo at tao? Kaya tayo ang isyan na ito nang di tayo mabalin ang baybayan ni Jesus at sumaklan kay Herodes na awal pag-ibiyahan tayo. Hintay na ba di tayo iti ako kas kantahan kayo. Alleluia. Alleluia. Followed by egg hunting and fellowship breakfast. And kami iyang lati iti panagyaman kini Mananseni with the family, Mananseni Arsinas with the family for accommodating the temple choir Victoria last Sunday. Nai-post tayo kakabsat ko ijay picture iti. Ijay Balay Bakir. Balay Bakir
always say yes. So, agyaman with pag-food. No? Agyaman kami naman sa inyo. Maragsakan kami. Uray na sa pagpudon na ibigat, we enjoy it. Nagpintas, Jay, na panangin. Kasladan ni Jay sa bating lugar. Ayan, mga anisya, kaslangan initiative. Ayan ni Jay. So, nag-enjoy kami. Though the purpose is pictorial, talaga nga aning nasubila na pictural mo. So, biyaman tayo, tagiti, isang sagana itiapo, mga aramat, para iti kaubasan na, kag pamaki tayo, maamin na ito in sagana na. Biyaman tayo. Ipundo tayo maron kita, ti Diyos, kinakapoy, iti kinakapoy, nakapoy akin na matalik tayo, kalikibiyag tayo, lukilubo. Sinayan tayo, dagiti panawen tayo, inabuso tayo, dagiti gundaway tayo, nayawawan, kinapundo tayo, pinangkirkig, dan tayo, tilumakal, ken, sinayang tayo, isabit ti ayan. Tida ito ang Huwebes Santo, pastikin tayo si Waywaya ni Jesus, kalagin puso-puso tayo. Sige, lumapit tayo sa ating Panginoon, iwan natin ang ating mga ulo, at narinig niya ang laman ng ating mga puso. O Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, narito po kami. Ang sabi mo nga, tinanggap ka namin bilang tagapagligtas, nahugasan ang buo naming pagkatao. Ngunit kung minsan, sa pamamagitan ng aming mga paa ay kung saan-saan kami nadadala nito, at kung minsan, Lord God, ay nakakagawa kami ng mga bagay na hindi naaayon sa iyong kagustuhan. Sabi mo, nung hinugasan mo yung paa ni Pedro, Lord Jesus, na hindi siya magiging kaparte, Panginoon. Unless I wash you, you have no part with me. Kaya kami, Panginoon, simula pa kanina, O Lord God, kaming lahat ay patuloy mong hugasan ng mga paa. Patuloy mong patawarin sa aming mga kasalanan. I-bless mo po, Panginoon, ang aming mga paa kung saan kami ito dadalhin at maging matibay na sandigan ka namin na ito ay dadalhin namin doon sa mga lugar na kung saan mo kami tinatawag. Ipahayag ang mabuting balita ng may katapangan. Tumulong sa aming kapwa. Patawarin ang mga nagkakasala sa amin, katulad ng pagpapatawad mo sa amin, aming Ama. Maraming salamat po, Diyos, at magpatuloy ka, Ama namin sa langit, na magpatuloy ka ng mga dakilang bagay sa aking mga kapatid, O Lord God, sa kanilang maglapit sa iyo, mula dito sa harapan hanggang dun sa dulo. Ikaw po, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng powerful hands, powerful faithfulness na mas malalim pa kaysa dati, na kung sino man ang aming hahawakan, ipapadalangin, parte ng pamilya, o yung mga humihiling dito, Panginoon. Inaangkin namin ang kanilang paggaling, inaangkin namin ang kanilang paglakas, inaangkin namin yung dalang transformation, O Lord God, ng bawat pagsubok sa buhay na ito. Maraming salamat po sa paggamit mo sa iyong si Siti Alicia. Palagi mo kaming bigyan ng malakas na discerning spirit, na double portion of your anointing, the triple portion of your anointing, upang sa gayon, Panginoon, habang kami nabubuhay, ay magagamit mo kami sa ubasan mo, Panginoon, at marami pang makakita, makaalam kung ano nga ba ang kingdom of God, kung ano nga ba ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Diyos, sa dakilang pagmamahal at dakilang pagpapatawad mo na nagpapatuloy na gumagabay sa aming lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ito'y tuloy tayo makabsat, sumaklang ti Apo,
ket iyay tayo kanya na inaldaw uri anyaman na arumain tayo. Amen. Mula sa John chapter 13 verse 1 to 17 at ang 34 at 35. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. The evening meal was in progress, and the devil has already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into the basin and began to wash his disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." "No," said Peter, "you shall never wash my feet." Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." "Then, Lord," Simon Peter said, "not just my feet, but my hands and my head as well." Jesus answered, "Those who have a bath need only to wash their feet. The whole body is clean, and you are clean, though not every one of you." For he knew who was going to betray him, and that was why he said that everyone was clean. Then he had finished washing their feet. He put on his clothes and returned to the place. "Do you understand what I have done to you?" He asked them. "You call me teacher and Lord, and rightly so, for this is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly, no servant is greater than his master, nor is messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them." Verse 34 and 35, "A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another." This is the word of the Lord. Praise be God. Amen. Maupo na tayo. Tugaw tayo, kagmunan tayo, itinansangi, itinansangi.
Good afternoon, my siblings in Christ. Mainit po ba? Kaya na pinaiinit tayo ng banal at santong Espiritu na nasa atin. Amen? Amen. Praise God. Monday, Thursday is a significant event in the Christian calendar that commemorates Jesus' Last Supper and His disciples before He was betrayed and arrested. Yearly naman ay ginagawa natin ng mga ito. This day is also known for us as Holy Thursday. Yung meaning ng Monday Thursday, the term Monday or M-A-U-N-D comes from the Latin word mandatum, which means a command. Kaya pag nung sinabi niyang we wash one another's na verse 14. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Maliban na lang talaga na hindi dun sa hindi makayuko, ugasan natin yung kanilang mga paa, yung mga senior citizens. Ito yung sinabi ng ating Panginoon na ang ibig sabihin ay to love one another as He has loved us. Yung verse natin na John 13:34, which says, "A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another." This verse signifies the new commandment Jesus gave to His disciples during the Last Supper. Pero hindi naman talagang nawala yung 10 Commandments. Binahagok lang yung lahat yun. Ang lahat ng yun ay nakapundasyon sa pag-ibig ng Diyos upang magawa mo ito ng maayos. Yung mga events na pinoportray natin kanina o yung mga gagawin natin sa loob ng Holy Thursday, sabi nga natin, the Last Supper, Jesus shared the Passover meal with His disciples during which He instituted the practice of communion. Kaya nagkaroon tayo ng monthly communion. Meron naman tayong mga, lalo na yung disciples of Christ na talagang every Sunday. Sabi nila noon sa history, because of the availability of the symbols, na kung nasa saan yung mga nakalugar ang mga tao. Pero kailangan gagawin nila masansan yung may palagi ang araw na gagawin mo siya. So tayo ang pinili natin bilang mga Protestant, o yung mga napunta dito sa banda dito na malayo. Pero ngayon, hindi na malayo yung lapit din. Pero nakaugalian na rin naman na first Sunday. At saka yung isa, Jesus washes the disciples' feet. Jesus humbled Himself by washing His disciples' feet, demonstrating His servanthood and love. Sabi nga ni Pedro, huwag na po, hindi ka kasali sa mga nahugasan. Simbolo yung hugasan. Jesus' new commandment gave His disciples a new commandment yan to love one another. Buo na yung mag-aaral tayo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Love one another as Christ loves us. Una, selfless love. Sino bang nakakaalam ng selfless love? Kahit alam natin yung meaning ng selfless, pero pinapractice ba natin ang pagiging selfless? Jesus demonstrates selfless love by laying down His life for His friends. Hindi lamang sa panahon niya, sa mga panahon dadaan pa, na kung sino yung tatanggap sa Kanya, bilang Diyos at tagapagligtas, ay nakalaan sa Kanya yung buhay na walang hanggan. Christians are called to love others in the same way, putting their needs before our own. Ang mga nakakaranas niyan ay first hand, ang mga nanay, putting their needs, putting the needs of the family bago siya. Kung minsan ay nakakapanood tayo o nakakapiling tayo na
Hindi ganoong karangya, pero inuuna niyang pakainin ang kanyang mga anak. No? Inuuna niyang bilhan ang kanyang mga anak para hindi nila maramdaman na sila ay nagkukulang. At ang mga nagiging magaganda naman ang mga kinahihinatnan ng mga ganitong kwento. Maaring mayroong hindi naisip ng kanilang magulang, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak sa oras na yun. Siguro ay pinapractice pa siya ni Lord at tinatawag siya upang isuko ang kanyang buhay. Hindi naman natatapos sa isang kwento lang ang buhay ng isang tao. Malay mo, mayroong darating na panahon ng pagbabago upang ma-practice niya yung selfless love. Sabihin mo sa katabi mo, meron pa bang selfless love? Oo naman, sabi ng mga nanay. Yung mga tatay din ba, gano'n? Selfless love? Amen? Amen po ba mga tatay? Oo, hindi ko lang kayo nakwento, pero alam kong hindi kayo hindi kayo magpupunta dyan sa edad na yan na hindi niyo na-practice yung selfless love na ipinapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Unconditional love, no? Jesus' love for us is unconditional. And we are called to love others in the same way, which means loving others regardless of their background, behavior, or beliefs, no? Yung isa, selfless love, napapractice natin yan sa ating tahanan, sa ating mga kaibigan. Ito namang unconditional love ay doon sa mga taong hindi natin masyadong makilala, hindi natin alam yung kanilang mga pinagdadaanan, pero pagka may nangyari sa kanya, ibinibigay natin yung pagtulong, no? Unconditionally. Ibinibigay natin ang pagmamahal natin sa kanila, lalo-lalo na sa loob ng ating pananampalataya. At kung dito nagsimula yun, ay ang unconditional love na yun ay mararamdaman pa rin ng taong binigyan mo nun kahit sa labas nito. No? Minsan ay magpapautang ka. No? Pero alam mo naman na hindi yun makakabayad. Di ba, bibigyan mo pa rin? Dahil sa katatayuan, wala naman talaga ngayon. No? Kung darating man ang panahon, ay naalala ko yung maganda yun pass it forward. No? Hindi man ngayon makakaganti, no? Yung taong yun, ng kabutihang loob sa'yo, maaaring sa susunod na mga panahon, sa paglago niya sa pananampalataya, ay may tutulong din niya yung unconditional love para sa iba. The sacrificial love. Ano naman itong sacrificial love? Jesus' love for us led Him to make the ultimate sacrifice. Christians are called to be willing to make sacrifices for the sake of others, just as Jesus did for us on the cross. Hindi ba? Maaaring sa ngayong panahon, hindi natin ito maibibigay o kulang pa yung pagkakaalam natin tungkol sa sacrificial love. Pero mababasa pa rin natin ito sa mga magulang. Makikita pa rin natin, no, yung kaisipan nito na kung may sakit ang ating mga anak, ano bang sinasabi nyo? Ano bang sinasabi natin? Lord, pwede bang ako na lang? Hindi ba? Pwede bang ako na lang? O maramdaman, maibigay sana sa akin yung kalahati ng sakit na dinaramdam ng aking mga magulang o ng aking mga kapatid, no? Hindi ba? That is sacrificial love. Nakikita naman ng Diyos, no? Ang puso mo na kinakaya mo sana, no? Kung tutulungan ka ng Panginoon, nakikita ng Diyos ang pangangailangan mo sa Kanya. Yung tatanggapin mo siya kahit sino siya, sa napakaraming chismis ng mundo sa Kanya. O bakit hindi mo sa church? Hindi ba ano yan? Di ba? Minsan nagda-judge tayo ng ganun. Pero pag pinadaan ng Panginoon yung, di ba, sacrificial love, tanggapin mo. Sacrificial, hirap na yung tanggapin ang hindi mo gustong tao. Hindi ba? Napakahirap tanggapin
Pero, ibibigay ng Diyos sa iyo yung panahon para matanggap mo siya. Meron din akong ganong karanasan. Nung sa panahon na yun, nandun si Kuya Chris doon sa panalangin ko. Pero gabi na yun, akala ko ako lang ang nasa tumba-tumba. Ngayon, meron akong kamag-anak din nila na sobrang sakit yung ginawa niya na kahit pa yung church ay naapektuhan. Pero dahil na alam mong hindi mabuti sa akin yun, kasi ako ay lay preacher noon, ako'y magsisilbi sa Diyos. Sabi ko sa Lord, pinanalangin ko siya, ayaw ko siyang ipanalangin, napakasakit ng ginawa niya sa akin. Naiyak rin ako kahit nakalamin. Pero sabi ko, Lord, tulungan mo yung puso ko na mas ibigin siya kaysa sa dati, na patawarin ko siya, nakausapin ko siya. Paano po ako magsisilbi sa iyo kung ganito po yung nararamdaman ko? Alam ni Lord na mapray din ako sa pagka mayroong mga samahan o kainan. Sinasabi ko sa Lord, alam mo naman, Lord God, sige na, palapitin mo na sa akin. Nagsasabihin ko sa kanya, tawag ko ang kanyang kamay na pinapatawad ko na siya. Hindi ilang beses hanggang dumating yung panahon na nagkaroon siya ng problema at nilapitan niya ako. Hindi ko siya sinabing ayoko, gano'n. Pinawakan ko agad ang kanyang kamay. Sige, panalangin natin yan. At nagpasalamat ako sa Diyos kasi siya yung gumagawa ng paraan upang makapagpatuloy kang magsilbi at sabihin sa iyo ng Panginoon na kinakailangan mo din na mag-humble, na kinakailangan mo din tanggapin yung mga bagay na nangyari sa iyo noon. Ito ay pagdamili lang ng iyong pananampalataya. Hindi lang ito kanta, no? If you will bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. Napakasayang kantahin, ngunit napakahirap gawin, no? Dalhin natin ang mga kabigatan ng ating puso. Umibig tayo. Dalhin natin yung sacrificial love na ginawa ng Panginoon sa atin. Kahit ito ay masakit, magagawa natin yan. Magagawa natin ibigin. Kahit yung pinakamahirap ibigin sa ating community, sa ating church, sa ating mga kamag-anak. At tutulungan natin sila. Kasi you are the representation of Jesus. You are the bringer of love na nanggagaling sa Panginoon. Paano kung sasabihin na mayroong salvation, na mayroong milagro, na mayroong sagot ang Panginoon para doon kung mananatili yung galit, kung mananatili yung pag-ayaw natin doon sa tao. Purihin ng Diyos kahit nga yung panahon na sa huling hininga, hindi ako makauwi. Pero lagi silang tumatawag, pag-pray mo, sabi niya. Purihin ng Diyos, tinanggap naman niya ang Panginoong Jesucristo. Ilang beses siyang tumatawag sa video. At tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo at hindi hinayaan ng Diyos na mawala siya. Na meron pa rin galit yung puso. Napapaiyak na lang siguro ako ngayon kasi sa pagmamahal ng Diyos, nabinigyan niya ako ng pagkakataon at hindi niya pinalagpas ang buhay ng isang tao na hindi malalagyan ng sagot o maaayos ang anumang gusot na naroon noong unang panahon upang makapagsilbi ako ng maayos niya.
pag ginawa natin yun, yung sacrificial love, yung pagmamahal na hindi naghihintay ng kapalit, yung selfless love na hindi mo inuuna yung sarili, ano ba ang magiging ng iyong pagiging Kristiyano? Magkakaroon ng unity in the body of Christ. Mas marami ang makakilala sa Panginoon. Jesus' command to love one another emphasizes the importance of unity among believers. Kung wala bang pagpapatawad, meron bang unity? Wala. Kailangan pinapatawad, humihingi ng tawad. Kahit na medyo mataas yung pride natin, kung tayo pinakailangan lumapit, tayo yung lumapit. Para magawa natin yung sinasabi ng Panginoon na magkaroon ng unity in the body of Christ. Bakit? Because we are the witness to the world. When Christians love one another, it serves a powerful witness to the world. It demonstrates the transformative power of Jesus, His love that can draw others, para sa Panginoon. Para mong binibingwit, pagka ganito ang pag-ibig na nasa puso mo. Wala man tayong panghuli. Hindi man kasanlaki ng net ang panghuli ng isda sa panahon ng mga disipulo. Pero ang puso mo, ang pag-ibig mo, ang gagawin ng Diyos upang sa gayon lumapit sa Kanya ang napakarami pang taong nangangailangan ng kaligtasan. At pangatlo, ito yun din yung reflection ng God's character. Yung love ni Lord Jesus, magiging reflection ng buhay natin. Yung love ni God, yung God's character, magiging sa buhay natin. Loving one another reflects God's character in nature. Ano bang meron siya? Bakit nagliliwanag ang kanyang mukha? Sa tuwing siya'y nagsasalita, sa tuwing siya'y naglilig sa CWA, kaedad ko lang naman yun diba? Ganun. At sana sabihin din nila, gusto ko din yung anong mayroon sa kanila. Bakit ganun na lamang ang pag-glow ng kanilang mga mukha sa tuwing tuloy nagsisilbi sa Panginoon? Naiisip ba natin yun? Nasasabi din ba natin, gusto ko bilang ganun kung anong meron siya? Hindi ba? Sabihin mo sa katabi mo, I love you. Hindi ba? Mas naguglo ang mukha pag sinabing I love you. Praise God. Gugustuhin natin yung itsura ng tao na naglilingkod sa inyo. So, anong gagawin natin? Sabi nga kanina, forgiveness and reconciliation. Loving one another means be willing to forgive and reconcile with each other. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Napatawarin siya. Kahit sino man siya. Just as God has forgiven and reconciled us to Himself. Serving and supporting one another. Pag ginawa natin yung unity, yung nakita yung witnesses, yung reflection ni God sa ating mga character, na umibig tayo ng pag-ibig na katulad ng Diyos, magiging maayos yung pagsisilbi natin sa isa't isa. At saka yung supporting one another. Christians are called to serve and support one another, using their gifts and talents to build each other up. Para maitaas natin ang isa't isa. Mag-uplift natin ang kalalagayan niya bilang isang mananampalataya. Magiging malakas tayo doon pagka punong-puno tayo ng pag-ibig ng ating Diyos. Ano ba? We will pray for one another. Loving one another involves praying for one another, asking God to bless and protect each other. Yun ang dala ng washing of the feet. Yun ang aral na makukuha natin doon. By applying what we learned from John 13, Christians can demonstrate their love for one another and reflect God's character hindi lang dito, sa world din. Kaya natin yun.
Purihin ng Diyos, may you walk in the light of God's love, growing in faith and serving with purpose. Though trials may come, remember that in Jesus Christ, you are more than a conqueror. Walk humbly, always with love and strength that will guide you through every challenges sa buhay na ito. And His victory will shine through your life. May His peace and joy be your constant companions now and forevermore. Amen. Manalangin tayo. Dear Heavenly Father, we thank you for the powerful reminder from John 13, O Lord God, to love one another as you have loved us. Help us to put this command into practice in our daily life, showing compassion, kindness, forgiving heart, and selflessness to those around us. May your love shine through us, O Lord, and may we be known as your disciples by the love we share with one another. Give us the strength and courage to love without condition, just as you have loved us. This we pray in Jesus' name. Amen. Panalo, inawat tayo ni Yesu Cristo, nang nangyagan tayo sa Diyos. Idapon tayo na rin ng buwan na nagtibig tayo, nang nagtibig na ating panginoon. Kasandahan tayo ang meron.
iti mensahe nga ikam nangigan nga mangipalagip ken magked kada kami iti bang-at ikaw nga ipusok agyaman kami ama iti ipapatay ken panangisagot umingi Jesus iti biyag na kada kami nagpasok itutuloy na kami ngorog nga nadan ken aywanan kadatoy kami man nasitutulog ken dungeg kadagiti isa sa room ken ibiyag mi tapno ti kasta dagiti makakita ken sumurot damot ken ka agyaman kami o Diyos ama nakabalin amin kadagitoy nga saksa nga kapyaman mi dakon itong ganmay sa iparukpok mo manen maninsa iayat mo kada kami burepay ipanang sagot mo iti kasapulan mi inalawan ka ipanangted mo iti karaon iti sanunat ken ipanang bendisyon mo kadagiti mulmulan mi ken pagsapulan mi idaton mi nga ken kadagito babaen itinagan ni Kristo makukin manunod. Amen. Pinakamamahal ng mga kapatid, sa komunyon ng hapunan ng Panginoon ay ating alalahanin na kanyang iniibig tayo at ibinigay ng kanyang sarili dahil sa atin. Ating gunitain ng ating buong iglesia na binili niya tayo ng kanyang lubog at sa kanyang pangalan ay inaanyayahan din dito ang ipinanganak ng muli at lumalakad ng karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon upang makisama sa komunyon nito at sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa ating Panginoon, ang sabi ni Apostol Pablo, at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang ating Panginoon Jesucristo na gabing siya'y pinagkanulo, dumambot ng tinapay, pagkatapos ay pinagpira-piras ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kanin ninyo, kunin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. At pagkatapos maghapunan ay kinuha ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing inumin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat sinkakain tayo ng tinapay na ito at iinom sa saro nito, ay pinapahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sabihin natin, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, at si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Tayo manalangin,
Kabanal-banal ng Diyos, maging napanin po na kami sa aming pagtanggap ng katawan at dugo ng anak mong si Jesus. Loobin mo po maging daluyan ito ng pagpapala sa aming mga buhay, sa aming buhay, sa loob ng aming mga puso upang kami ay maging isip mo sa paglilingkod sa sangkatauhan hanggang sa kami ay makapiling mo rin sa piging diyan sa iyong kaharian. Tanggapin mo po ang pagtatalaga namin ng buhay at paglilingkod ng mga board of elders na ito, Panginoon, at ng iyong alipin. Panginoon, ikaw ang makita at hindi ang aming mga pagtatag. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sige, po natin ang simbolo. At ngayon tamagalin sa Panginoon Jesucristo sa diwa ng pag-aalala natin kay Jesus. Sa pamamagitan ng sakramento ito ay aming ibinibigay sa inyo ang pinapayag-alak na siyang katawan at dugo ni Jesus bilang salisan ng ating pakikisa sa kanyang ministeryo at sa lahat na nagpapasakot kay Kristo at kumikilala sa kanya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Malugod tayong inaanyayahan na magsimulog sa dulang na ito ng ating Panginoon. Kumakain ng aking laman at iniinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw sapagat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Sabi ng Panginoon Jesucristo, kumakain ito ay nabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng inahin na hinamagulang sa ila, namatay sila, bagaman kumain niya.
Manalangin tayo ng panalangin ng pagpapasalamat. Salamat po, Ama, sa dakilang biyaya nito na kaloob mo sa amin bilang kapahayagan ng pakikiisa sa amin ng anak mo, si Jesus, at kapikiisa rin naman namin lahat na sumasampalataya sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Naway loobin mo po, Ama, na sa aming pagtanggap nito na aming tinanggap ang iyong biyaya, ay makilala namin na ang tinanggap namin ay tungkulin din namang nararapat na gampanan ng bawat isa. Maraming salamat po sa pagtawag mo sa amin. Maraming salamat po sa pag-ibig at kagaling ng dala ng iyong katawan at dugo para sa aking mga kapatid. Ito po ang aming panalangin sa aming Panginoong Jesucristo na palaging nagmamahal at gumagabay sa amin. Amen. Maraming salamat. Kasi ngunit ipinakailangan ang pangalan Savior ng Krisyon.
mapagmahal, lubhang makapangyarihan, na palaging nagbabantay sa amin. Maraming salamat po sa privilege, O Lord God, ng pagkain at pag-inom, Panginoon, ang pag-celebrate, O Lord God, ng Holy Thursday, O Lord Jesus, na sa pamamagitan nito, Panginoon, ay palagi mong pinapaalala sa amin ang dakilang pag-ibig mo na hindi na uubos. Ama namin sa langit. Palagi mo po kaming samahan sa aming pag-uwi, Panginoon, sa trabaho ng aking mga kapatid, kung saan man mo sila bigyan ng ministeryo, ng mga ministry, O Lord God. Pagpalagi mo po sila, Panginoon, sa mga pagbubulay-bulay sa panahon ng Lenten, O Lord Jesus. Alam namin, O Diyos, lubha kang makapangyarihan, masasamahan mo kami lahat, Ama namin sa langit, lalo na ang mga pamilyang dumadaan, O Lord God, sa pagsubok ng kanilang buhay. Pagpalagi mo nga po ang kanilang mga kamay, magpatuloy na maging kagalingan, Panginoon, ang aking mga kapatid na ito, ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga kapatid, ng lahat ng kanilang mga minamahal. Bless them mightily, O Lord God, Father in heaven. Favor and blessing, Panginoon, ay kanilang maramdaman sa bawat panahon ng kanilang mga buhay. Lalo na po ngayon, ipinapaalala mo sa amin na ikaw ay namatay para sa amin at nabuhay kang muli, O Lord God, para maging victorious ang buhay namin mga Kristiyano. Samahan mo po kami sa bawat pagsubok ng buhay, sa iyo po kami nakasandal at wala ng iba. Panginoon, ikaw ang aming Diyos at wala ng iba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon, ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyong lahat. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan ka ng kapangyarihan mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.